topic natin for tonight. Title pa lang, panalo na. By the way, I am Rodessa Karen Salvador, ang nag-iisang may bahay ng ating napakagwapong mentor. Na wala kayong choice kasi I am your host for tonight. Medyo magbibigay lang ako ng konting background. Ako po ay isang private employee and ginagawa ko as part-time. Bakit? Kasi imagine, sumasahod ako ng 30K a month. Pero half of my salary goes to London. Alam niyo po ba yung London? Yung term na yan, sa mga nakakaalam, taas po ang kamay. Ayan. Yan po ay loan dito, loan doon. Pero thank God kasi kumita na ako dito ng 6 figures at nagagawang mabayaran ng utang. Imagine, yung part-time na to ang dahilan kung bakit nakakabayad kami sa mga utang namin. Mahirap kasi kung merong nagkasakit sa family, lalo na kung sunod-sunod. So, talagang mangungutang ka talaga, di ba? No choice ka eh. Doon talaga yung punta mo. Pero ngayon, may choice ka na. Na-awardan na din ako as a silver executive and soon gold executive na, hopefully. And excited ako na ma-hit ang first million ko dito. So, bago tayo magsimula, konting shout out muna. Type nyo dyan sa comment section kung saan kayo at reminder din lahat na open for all members po tayo. So baka may mga new leaders kayo na wala pa dito na pwedeng sumama, manood ngayon, sendan nyo na po ng link para mas madami po tayo dito. Ayan, shout out po muna kay Jocelyn Canillo, kay Farhana Abbas, ayan, thank you po. Parang ikaw lang, cute din. Si Robilyn Gadiano, from Singapore, ayan. Ayan, kay Jocelyn Canillo, ayan, beautiful ka din. And Narifel Echavarria, watching from Kuwait. Ayan. So baka may mga new leaders kayo na wala pa dito pwede sumama at manood ngayon. Sendan nyo na ng link para mas madami tayo dito. Congratulations dahil sure ako na hindi masasayang ang oras na ibibigay mo. Kaya nandito ka na rin lang, itodo mo na. Ayan. Alright, so kaunting reminders lang everyone. Use our headset or earphones. And paki-open na rin po ng ating camera. Punta po tayo sa tahimik na lugar para mas maintindihan natin at hindi po tayo maistorbo. Tapos kung meron din kayong mga ballpen at papel, pwede nyo i-take note yung mga important things para mas makakatulong kasi sa atin yun eh. Para ma-remind din tayo. May babasahin tayo lagi. So, send this link, Zoom link to your leaders para mas madami pa tayong maka-attend at ma-inspire tonight. Ayan. Alright, ito na. Kinakabahan ako Itong tatawagin ko. Ayan, isa lang naman siya sa bumihag sa puso ko. Ay, isa sa ginawang milyonaryo ng high society at ng ating company. And of course, he's the one of our society executives. Isa sa naging dahilan kung bakit nandito ako ngayon at kumita ng malaki. Ayan, let's all comment. Ayan, virtual, apoy and puso sa comment section as we welcome him. Ayan. He is a millionaire circle, gold executive, car achiever, house and lot achiever, travel qualifier, high society executive. Let's all welcome our bali-bali ang likod, Mentor Camilo Salvador. Nakalaban na wala sa oras. Yan, nakalaban na wala sa oras yung host natin. Yan, so ito isa lang to sa patunay mga kaibigan, mga kapatid, na yung kung gagawin mo tong business na to ng seryoso, okay?
unang-una talaga magda-down sa'yo, hindi maniniwala sa'yo, mahal mo sa buhay. So dati naalala ko nung nag-umpisa ako rito, nag-away pa kami niyan kasi ayaw niya na mag-start ako rito. Pero imaginin mo ngayon, very supportive and ginagawa na rin yung business kasama natin. So this is a family business na ngayon kasi masasabi ko na talaga na family business kasi kahit yung anak ko na 14 years old, nag-host na rin dito. So nakakasama na natin, nakakatulong na natin sa mga events. So ano talaga, time will come. Kung ikaw ngayon, mag-isa ka pa lang sa pamilya mo na ginagawa yung business, ituloy mo lang. Kasi it's a matter of influence. Kailangan mo lang ma-influensyahan yung family mo na gawin din yung business. Paano mo sila i-influensyahan? Siyempre, kailangan magka-resulta ka muna dito. Okay, wag mong antayin na suportahan ka nila saka ka magka-resulta. Kailangan mo muna talaga ipakita sa kanila lalo't hindi sila naniniwala na magka-resulta ka muna. Sino yung tutulong sa'yo para magka-resulta? Siyempre yung mga taong hindi mo kaano-ano, hindi mo kakilala. Like kayo po na mga nandito ngayon, 95% sa mga tao na nandito sa room na 'to, hindi po namin kaano-ano, hindi namin kakilala, and never pa kami nakita personal. Tama ba? Taas ang kamay nung mga nag-join, na nag-how lang before sa page namin, sa mga post namin, na hanggang ngayon hindi namin kilala, hindi namin nakakausap. Ayan, so ito, sample na lang din si Coach Marialyn from Mindanao. Nag-join yan through Facebook ads na naghaw lang din. So nakausap yan ni Coach Christina. Ayan, so nag-join ngayon, bumiyahe mula Mindanao, pumunta rito sa hub, and ngayon nandito na full-time ginagawa yung business. Isang grade 2, nakaka-inspire, no? Grade 2 lang natapos niya, tapos 54 years old, pero ginagawa at natutunan yung business. Bakit? Nabibilib ako dito eh. Kasi lahat ng sinasabi ko, sinusunod niya. Kaya sabi ko, tita, wala po to sa background, wala po to sa pinag-aralan. Basta willing kang makinig, willing kang tuturo namin sa'yo. Basta willing kang sundin. Okay? So, kayo po ba ay willing din makinig sa mga ituturo namin tonight? Type yes kung kayo ay makikinig sa mga ituturo namin ngayong gabi. And kung nakahanda ka na makinig ngayong gabi, dapat nakahanda ang ballpen at papel mo dyan. So tandaan nyo po kapag umaattend kayo ng mga ganitong klase ng mga mentoring and training, napaka-importante po nito na dapat nagsusulat ka. Hindi mo kailangan isulat lahat ng sinasabi ko. Lahat ng mga importante lang na possible makatulong sa pagne-network mo. Okay? Hindi mo naman kailangan word for word isulat yung mga sinasabi ko. Tama po ba? Kasi after ng training natin, after ng event natin, only 10% sa lahat ng sinabi ko, yun lang yung matatandaan mo. Tama po ba? Hindi mo yan matatandaan lahat. Baka nga mamaya yung mga joke yung matandaan mo eh. Yung mga punchline yun ang matandaan mo pero yung main ingredients ng training hindi mo natandaan. Okay? So, ready ka na ba makinig? Pakitaas ang mga ballpen at papel kung kayo po ay ready na. Ayan, naka-open po yung naka-gallery po tayo. Ayan, so congratulations. Imagine mo yun, si Coach Joselito. Nasa ibang bansa yan. Ayan, si Coach Cleope, si Christina, Coach Naripil, ayan, si Coach Jocelyn. Ayan. So, ayan. So, ready na kayo. Ayan, yung iba nagkukuha na ng ballpen at papel. Ayan. Okay. So, let's proceed. Ayan. So, ipi-play ko na yung aking slides para magka-alaman na tayo. Ayan. So, nakikita ba ng malinaw yung slides ko? Paki-type nga ng 2 kung nakikita at malinaw. Ayan. Okay. So, let's proceed. Ayan. So, pakilala mo na ako sa mga bago nating mga kasama dito. Meron tayong mga bagong participants. Okay? Mga new leaders natin. Shout out po sa 29,000 na nandito. Okay? So, ayan po ako before. Hindi na natin isa-isahin. Isa po akong mahirap, dukha, maralita sa paningin ng maraming tao. Ayan. Yung itsura ko, hindi mo mukhang maralita. Hindi talaga mukhang yayaman at hindi talaga mukhang aasenso. Pero lagi ko ang sinasabi, hindi porket mahirap ka, wala ka ng karapatang umasenso. Yung present situation mo is my past situation. And my present situation is your future. Kaya wag mong tingnan kung ano yung sitwasyon mo ngayon. Kasi yung sitwasyon mo ngayon, yan ay sapat na dahilan para maging successful sa buhay. Ano lang kailangan mo?
be positive, be passionate. Pag may mga event kagaya nito, show up. Lagi ka lang dapat nakikinig at dapat lahat na napapakinggan mo, ina-apply mo. Kasi useless yung galing na nagtuturo sa'yo kung ikaw mismo ayaw mo. Kasi tanggalin na natin yung behavior natin, yung ugali natin sa school before. Kahit anong galing ng teacher mo, kung ikaw bulakbul ka, a-attend ka ngayon, susunod na ano, absent ka, attend ka ngayon, susunod absent ka. Sa tingin mo makaka-graduate ka? Malamang school bukol, bagsak ka talaga. 'Di ba? Pinapaaral ka sa bayabasan ka pumunta. Tama? So, we have a lot of stories. Iba-iba tayo ng storya sa buhay. Pero tayo ang gagawa ng story ng buhay natin. So, na-involve ako dito sa business. Nasa SM ako before. Okay, so itong picture na 'to, assistant supervisor na ako niyan. Nagsimula ako yung mga naka-white ganyan uniform ko dati. Okay, so na-regular ako, ayan. So nagbago na. Yung dating ulikba, parang uling, ngayon pumuti na. Kasi bakit? Nakakaligo na tayo ng ano, eh, may chlorine. Okay. So 'yan, oh, 'di ba pogi na. Oh, may kokontra ba diyan? Wala naman, oh. Ayan. So, ito yung ano ko, naging result. Okay, so 'yan yung mga magiging future nyo. Yan yung dating nakatira sa isang barong-barong, 'di ba? Sahig ay kawayan, ang dingding ay sawali at ang bubong ay dahon ng niyog. Ngayon dito na po nakatira. Okay? So, gagawa tayo ng sarili mong kwento dito. Kung wala ka pa resulta ngayon, kailangan mo talagang pag-aralan ng gusto yung business para magka-resulta ka. Kasi ang magpapalaki ng income mo rito, yung skills at kaalaman na meron ka. Okay? Nagsimula rin kami dito, bano-bano din kami. Kahit na sabihin natin professional kami, naka-graduate kami, maganda yung posisyon namin sa trabaho before, hindi po yun reason para maging successful ka rito. Kasi alam nyo po, sa 20,000 millionaires yung mga yumaman dito sa company na to, alam nyo ba na 20% lang doon yung mga professional? 80% hindi nakatapos. 80% hindi naman graduate. Bakit yung 80%? Malaki ang percentage ng mga hindi nakagraduate naging successful. Simple lang. Kasi yung mga professional na kagaya namin, meron tinatawag na professional pride. Na halimbawa, teacher ka. O pag hindi ako naging successful dito, balik na lang ako sa pagtuturo. May mga ganon. Tama ba? Part-time ko lang muna kasi mahal ko yung trabaho ko eh. Pero yung mga tricycle driver, security guard, mga housewife, mga janitor, yung mga OFW, yung mga hindi nakatapos, siniseryoso nila 'to. Kasi bakit? 'Pag hindi nila sineryoso 'to, halimbawa OFW, tagal-tagal na sa abroad, 'di ba? Katulad nitong dalawang kasama natin dito. O kaya kasambahay, ang tagal-tagal ng kasambahay katulad ni Tita Marialyn, 17 years na naging kasambahay. 'Pag hindi nila sineryoso 'tong business na 'to, saan sila babalik? Sa pagiging kasambahay ulit? Sa pagiging OFW ulit? Sa pagta-tricycle driver kung tricycle driver 'yan? Tama ba? So kami, bakit yung 20% dito na professional umasenso, nagkaroon ng resulta? Simple lang, we burn our bridges. Kahit ano yung ginagawa mo, you need to burn your bridges. Ano ibig sabihin? Kailangan sunugin mo yung pinanggalingan mo para wala ka ng balikan. Like ako, nung nag-resign ako, hindi ko na inaalala kung nasaan yung mga credentials ko. Kasi wala na akong plano bumalik ulit sa pagiging empleyado. Ikaw, OFW ka, ano ang tingin mo dito sa business na to? Small time or big time? Kung ang tingin mo dito ay small time, ay huwag kang magtaka. Tatagal ka pa dyan ng ilang taon at ilang dekada sa abroad. Pero kung ang tingin mo dito sa negosyo na to ay big time at ito yung magiging exit plan mo, hindi pwede, hindi ka papayag na walang mangyari sa'yo. Kung nasa Pilipinas ka lang, marami kang oras, edi mas dapat mo tong gawin. Mas malaki yung oras na naibibigay mo. Kasi kung yung OFW nga, walang day off nagagawa nila, how much more ikaw nasa Pinas ka lang? Ano reason? Tama ba? So ikaw po yung gagawa. Okay? So ang maganda po dito sa business na to, kasi mai-enjoy mo yung oras mo, kasama mo yung pamilya mo. Kung ikaw nasa Pilipinas ka lang, kasama mo yung pamilya mo, eto yung crucial dyan. Kung kasama mo yung pamilya mo ngayon tapos ginagawa mo tong business na to, meron po tayong tinatawag ng comfort zone. Baka mamaya sabi mo, oh, okay lang. Akala mo nung sumali ka rito, ay, time freedom, time freedom, time freedom. Hindi pa yan yun. Masasabi mo may time freedom ka kapag kumikita ka na ng malaki, nagsi six figure per month ka na,
Saka mo ngayon ipagmalaki yung time freedom, pag kumikita ka na ng kagaya ng kinikita namin. Pero hangga't hindi ka pa kumikita ng malaki, trabaho, 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 trabaho muna. Magpuyat ka muna, magsunog ka ng kilay, aralin mo 'to, maraming rejection, kainin mo lahat, almusal, tanghalian, hapunan, merienda, midnight snack, yung mga rejection and discouragement. 'Pag hindi ka pa nadi-discourage ngayon at hindi ka pa nire-reject, isa lang ibig sabihin, wala kang ginagawa about sa business natin. Kasi wala pong yumaman dito na hindi na-reject, okey? Lahat kami na-reject, lahat kami sinabihan, "Scammer ka." Lahat kami sinabihan, "Di totoo 'yan. Mauna ka, 'pag yumaman ka balikan mo kami. Sige 'pag nagkaresulta ka balikan mo kami." Oh, good news, lahat ng nagsabi sa amin ng ganyan 10 years ago, nung binalikan namin, 'di pa rin sumali. In short, 'pag ayaw nung tao sumali, ayaw talaga 'yan kahit anong gawin mo. Okey? Kahit na ilibre mo pa 'yan ng puhunan dito, 'pag hindi 'yan gagawin yung business, hindi talaga. And marami akong experience na, ah, tinulungan mo sa puhunan, tapos hindi naman sineryoso yung business. 'Di ba binigyan mo na ng chance, pero hindi pa rin ginagawa yung negosyo. Kaya kayong mga nandito, tumaya na kayo, eh. Ibigay niyo na ng todo. Isama niyo na pati yung pamato, okey? 'Yan. So, pag-usapan natin, eto review na lang 'to para sa iba, okey? Two things you have in your life today. Bakit yung iba hindi nakakaipon? Simple lang, kasi meron tayong tinatawag na needs and wants. Ano ba yung mga needs? Yan yung mga daily expenses natin, mga food, transportation fees, load, personal, house rent, and et cetera, et cetera. Marami pang iba. Okay? So, ibig sabihin, gastos. Pinagkakagastusan. Yung wants naman, ito yung mga pangarap natin sa buhay. Okay? Basic na pangarap ng tao. Sige, ikaw, ano yung pangarap mo sa buhay 'pag naging successful ka dito? Ano yung gusto mong unang bilhin? Kasi eto, 4 na basic na pangarap ng tao. Number 1, magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng house and lot, magkaroon ng savings, magkaroon ng travel. So, ikaw, i-comment mo diyan, ano yung pinakapangarap mo na kapagka kumita ka ng malaki rito, yun ang una mong bibilhin? Sige nga, sino? O ano yung pangarap mo? Sige nga, type nyo nga diyan. Ano yung pinakapangarap mo? Ayan. House for my love, mommy. Akala ko love. Love. Ay, iba pala. Mommy pala. House and lot. Ayan. Family bonding. Wala ko sinabi nagre-react. Ayan. So, family bonding. Ayan. House and lot. Oh, yung iba, ano yung pangarap nyo? Wala? Hindi nyo alam? Oh, kasi pagsulat pa nga lang diyan, hindi nyo magawa. Pag-yaman pa kaya. House and lot and sasakyan. O ano mauuna diyan sa dalawang 'yan? Oh, sports car? Puwede. Oh, house and lot, okey. So, dito ituturo ko sa inyo mamaya yung tinatawag na long term and short term goals. Okay, so 'yan. So, maganda na meron kayo niyan. Okay, so alamin niyo na kaagad ngayon ano yung mga pangarap niyo sa buhay at kailan niyo 'yan kukunin. Okay. So, next. 'Yan. Yung iba naman ang pangarap nila magka-jowa. Sino dito walang jowa? O kung ginagawa mo 'to ngayong business na 'to, tapos wala kang jowa, 'wag ka muna mag-jowa hanggang yumaman ka. Kasi bakit? Kung yung asawa mo ngayon, negative sa business natin, wala kang choice, eh. Titiisin mo talaga 'yan. Pero kung yung jowa mo ngayon, negative sa business mo, hiwalayan mo na 'yan. Bakit? Sa pangarap nga 'di ka masuportahan, eh. Paano pa 'pag nag-asawa na kayo, tama ba? Oh, kung dito pa nga lang sa pangarap pinag-aawayan niyo na, how much more 'pag nag-asawa na kayo. Pero kung asawa mo na 'yan, tiisin mo na lang. Okay. So, eto tingnan natin, yung bakit hindi ka nakakaipon. If you are earning, eto kasi na-realize ko, eh, bakit hindi ako nakakaipon? Sipag ko naman, trabaho naman ako ng trabaho. May sweldo naman ako every 15-30. Pero bakit di ako nakakaipon? Tingnan niyo, bakit hindi. If you are earning 15,000 a month, eto basic kasi 'to, eh. Ang needs mo, ito yung mga nabibili mo, ito yung pinagagastusan mo buwan-buwan. Oh, house, rent, water bills, electricity bills, internet, et cetera, et cetera. Oh, tingnan natin, lagyan natin ng presyo. Yung rent mo sa house, 5,000, actually maliit 'yan.
Kasi ang maganda-gandang apartment nasa 7 to 10,000 yan monthly. Okay? So 5,000 sabihin na lang natin low end to. Water bills mo, sorry, 500 pesos. Napakaliit na niyan. Okay? Electric bills mo 1,000, maliit yan. Pero sabihin na lang natin nag-electric fan ka lang kasi dito. Internet bills mo 1,300. Pwede na rin yan. Kasi panay ka Reels, panay ka TikTok, panay ka YouTube, nood ng YouTube, pero di ka kumikita. Di ba? Load mo, 400 pesos. Okay? Food, 6,300, 70 pesos per kain, times 3. Magkano yan? 30 days, magkano? 6,300. Kain lang to, hindi lamon. 6,300. Transportation, pamasahe. Pag pumapasok ka, 100 per day, 26 pesos. 2,000 pesos para naman sa mga hygiene natin. So kung ito-total mo po yan, that's 18,900. Magkano kinikita mo buwan-buwan? 15,000. Kaya ang nangyayari, yung 15,000 mo, 18,900 ang gastos mo, may matitira, wala. Siyempre wala. Anong mangyayari? Mangungutang ka ngayon. Tama po ba? Kaya yung mga pangarap mo, yung wants mo, yung sakyan, yung bahay, yung savings, and yung travel, kinakalimutan. Reality? That's the reality. So, ang iba, para ang mapapagastusan lang ay yung needs nila, anong ginagawa nila sa wants nila? They adjust their wants. Okay? So, ang nangyayari, yung pangarap nila magkaroon ng bahay, kotse, ang ginagawa nila, nililiitan. Okay, may kwento to. Okay, gusto niyo ba ng kwento? Ha? Sige nga, taas ng kamay yung gusto ng kwento. Yan. May kwento to. Ang kwento, merong maglolo. Yung maglolo na to, pumunta sa laot ng isda sila. Kapag nakakahuli yung matanda ng malaking isda, galit na galit. Yung apo naman, naku-curious. Sabi niya, ba't kaya si lolo, pag nakakuha ng malaki, nagagalit? Nakakuha ng maliit, tuwang-tuwa ngayon. Kuha ulit ng malaki, galit na galit. Nung nakuha ng maliit, tuwang-tuwa. Na-curious yung bata. Sabi niya, Lolo, bakit po pag nakakuha kayo ng malaking isda, nagagalit kayo? Pero pag maliit, tuwang-tuwa kayo. Sabi ng lolo, ay naku apo. Ano sabi ng lolo? Ay naku apo, bata ka pa talaga. Hindi mo ba alam? Yung lutuan natin maliit, hindi ka siya malaki. Ano Kaya pala nagagalit yung lolo kasi yung kawali nila maliit, hindi kasya yung malaking isda. Anong ibig sabihin nun? Ano ang moral lesson? Anong moral lesson? Yung pangarap mo malaki. Kaso hindi kasya yung kinikita mo. Ang gagawin mo sa pangarap mo, liliitan mo ngayon para magkasya yung kinikita mo. Tama ba? Ganun na nangyari kasi meron tayong kasabihan, nahirati tayo sa kasabihan, na pag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Kung hanggang ngayon naniniwala ka sa ganyang kasabihan, hindi ka payayaman. Kasi alam mo palang maiksi ang kumot, ba't di ka bumili ng mas malapad nang magkasya ka? Alam mo palang kunti ang kinikita ng asawa mo, alam mo palang maliit ang pumapasok na sahod sa inyo na pera sa pamilya mo, bakit hindi ka maghanap ng another source of income? Tama ba? So, kaya kailangan, hindi porket member ka na dito, okay na. Kasi kailangan isabay mo yung tinatawag na mental psychology. Kailangan pataasin mo yung mental wallet mo, yung capacity ng utak mo na tanggapin na pwede talagang kumita ng malaki. Okay? So, hindi porket nandito ka na, kikita ka na ng sobrang laki. Kaya kailangan mag-align tayo. Okay? Kailangan mag-align tayo. Okay. Let's proceed. Okay. May na-realize ba kayo? May natutunan kayo? So ngayon, yung iba, yung jowa na pangarap nila, hindi na nila yan pinapangarap. Kasi bakit? Ang dami nang niligawan, lahat ni-reject. Tama ba? Ngayon, ang iba naman, they intentionally. Ibig sabihin, kinakalimutan na sadyang kinakalimutan yung pangarap nila. Okay? Wala na. Ang iba dyan, nagiging crab mentality pa yan. Ano ibig sabihin ng crab mentality? Ito yung mga tao na pag nakakita ng sensadong kapitbahay, nagagalit. Kaya nga may kasabihan minsan sa Facebook bawal umasenso sa Pilipinas, may magagalit na kapitbahay. Tawa? So, ang iba naman, they find ways to
to get their wants. Okay, anong ginagawa? Pag maliit yung kinikita, anong gagawin? Palalakihin para makuha yung pangarap. Okay. So ito, tinuro ko 'to nakaraan. You need to identify your goals. Pag nagkaresulta ka rito, ano ba yung gusto mo? Okay? Kailangan alam mo na kung saan mo dadalhin yung first 100,000 mo, yung first 200,000 mo, first 500,000, first 1 million income mo rito. Kasi pag hindi mo yan plinano hanggat hindi pa pumapasok sa'yo, pag yan pumasok tapos wala kang plano, magugulat ka, mawawala yan na parang bula. Kasi bakit? Pag hindi sanay ang utak mo na nakakahawak ng malaking pera, kahit magkasubukan tayo ngayon, paki-type nga dyan, magkanong pera ang pinakamalaking nahawakan mo sa tanang buhay mo? Yung nahawakan mo talaga. Kahit hindi sa'yo, yung nahawakan mo. Magkano? Okay, sige nga. Sulat nyo nga dyan, 200,000. 200,000. Oh, 1.8. Yan. 1 million. Oh, yung iba, walang pakialam. O sige, sulat nyo kahit magkano yan. Kung ang nahawakan mo lang talaga sa tanang buhay mo ay piso, ay hindi lagay mo dyan. Diba? Oh, 1,250,000. O yung iba, parang ang dami natin dito ah. O, yung iba nasa 25,000, 60,000. Oh, tingnan nyo ah. Yung mga nakahawak ng less than 100,000, what if bigyan kita ng kalahating milyon ngayon? Pahawak ko sa'yo, anong pakiramdam? Kakabahan ka, di ba? Kasi bakit? Hindi ka sanay na humawak ng ganong amount. Kaya nga, napaka-importante ng tinatawag na financial literacy. Saan mo dadalhin yung perang kikitain mo dito? Kailangan malinaw. Mamaya may assignment tayo ha. Paalala niyo sa akin ha. Yung dream board mamaya. Papaalala niyo sa akin. Ayan. So, bago mo makuha yung goals mo, dapat alam mo rin yung why mo. Ano yung why? Ano yung reason? Bakit mo to gustong gawin? Alam niyo, sabi nga the deepest the why, the easiest the how. Ano daw yun ibig sabihin? Yung tanong kasi ng iba, coach, mentor, paano ba gawin yung business? Actually, madali gawin yung business. Pero ang tanong, bakit mo gagawin yung business? Ibig sabihin, bakit gusto mo maging successful? Ito lagi kong tinatanong Ito, tatanong ko sa inyong lahat. Ano yung pinakamahirap na pinagdaanan mo sa buhay na ayaw mo nang balikan sa tanang buhay mo at ayaw mo nang iparanas sa mahal mo sa buhay? Yun ang magiging deepest why mo. Kailangan yun ang gamitin mong stepping stone para maging successful. Kasi pag hindi mo alam kung saan ka humuhugot ng lakas, kung hindi mo alam bakit ka nabubuhay ngayon at para kanino ka bumabangon, walang mangyayari sa'yo. Okay? So anong gagawin natin? All you have to do is to combine your goals and to your why. Example, my goal is to have additional 10,000 income for my family o 100,000 for my family. Kailangan sangkot lagi yung pamilya. Kapag gagawa kayo ng goal, sangkot lagi yung pamilya, hindi yung sarili mo lang. Gusto kong kumita ng ganito, gusto kong kumita ng ganito. Para saan ba? Para sa sarili mo? Huwag ka na lang sumali. Kasi diyan sa trabaho mo, kumikita ka naman eh. Tama ba? Oh. Dapat po specific tayo. Dreams don't have deadlines while goals does have deadlines. Ibig sabihin, may date yan. Kaya nga 'di ba nung bago kayo sumali, tinatanong namin kayo kailan ka magpapadala. May date. Hindi pwedeng sige text-text na lang. Hindi pwedeng gano'n. Sa pagkuha ng pangarap gano'n din. Pag tinanong ka anong gusto mong makuha, basta kung ano ibigay ni Lord. Hindi pwedeng gano'n. Kasi sabi nga nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa eh. Humingi ka at ika'y pagbibigyan. Paano ka bibigyan? Di mo alam kung anong hingiin mo. Hingi ka ng hingi, tapos naman, hindi mo naman alam kung saan mo dadalhin yung mga hinihingi mo. Tama po ba? Oh. Know how much you want to earn monthly, weekly, and yearly. Okay? So ito. Know the advantages of your business. Ano ba yung advantage ng negosyo natin compare dyan sa ginagawa mo?
Kasi baka mamaya, kaya hindi mo sineseryoso tong business na to, kasi nakikita mo, istorbo to sa ginagawa mo. Okay? And know, and how and when to achieve your goals. May time limit. Sample. Noong nag-umpisa ako rito, first day ko, una kong naging goal. After 3 months, pag nalagpasan ko yung sweldo ko sa SM na 25,000 accumulated in 3 months, hindi per month ha, in 3 months time, accumulated 25,000, sabi ko sa sarili ko, magre-resign ako. So lahat ng nakakausap ko, lagi ko sinasabi, dinideclare ko na. Sabi ko, bro, ang ganda ng negosyo. Kung ako sa'yo, simulan na natin ngayon. Kasi after 1 year, magre-resign na ako. Yun ang lagi kong sinasabi. Alam nyo ba, after 3 months, hindi ko na-hit yung 25,000. Ang kinita ko in 3 months time, 32,500. So doon ko napatunayan, totoo pala yung business. Iba pa rin pala kapag may goal ka. So, tinuloy ko. Lagi ko sinasabi, bro, after 1 year, magkakakotse na ako. Kaya mag-join ka na kasi magre-resign na ako after 1 year. Alam nyo, kakasabi ko ng kakasabi ng ganyan sa lahat ng mga kinakausap ko. 7 months pa lang, nag-resign na ako, hindi ako inabot ng 1 year. So, imagine mo, manager ako, nag-resign pa ako para gawing full-time tong business na to. Ikaw, magkano sinasahod mo? Tapos takot na takot ka? I-all out? Ilabas kung anong meron dyan sa loob mo? Kasi bakit? Natatakot ka na baka pag ginawa mo to, walang mangyari sa'yo. Pag ganyan ang mindset mo, sure ako, wala talagang mangyayari sa'yo. Kasi kami, hindi pa naman ganun kalaki yung kita namin eh. Hindi ganun ka-stable yung kita namin. Pero ang dala-dala namin, lakas ng loob at tibay ng dibdib. Etong mga kasama namin dito na mga OFW, hindi pa naman to sila millionaire circle nung nag-full time. Pero malakas ang loob. Kasi bakit? Alam nila kasi yung mapupuntahan nila eh. Kaya dapat ikaw nakikita mo saan ka papunta pag trinabaho mo to. Kasi imagine mo ha, ganito lang, logic lang eh. Kung ginagawa mo to part-time, tapos kumikita ka ng 5,000, 10,000 a day, part-time. Eh what if i-full-time mo? Tapos kumikita ka ng 5,000 a day na lang? O kahit 1,000 a day na nga lang eh. Kung tuloy-tuloy yun, 30,000 per month din yun. Eh kung sumasahod ka ng 18,000 per month ngayon, edi ang laki. Dapat alam mo yung advantage ng business natin. Kaya lang yung iba, hindi nag-all out dito kasi hindi nga alam. Ang alam lang nila, mag-recruit-recruit. Ang alam lang nila, mag-invite-invite. Ang alam lang nila, mag-ads-ads. Pero hindi mo naman talaga nakikita yung bigger picture ng business. Okay? So kaya dapat, kung wala ka pang alam sa pag-goal, ito kasi tinuturo ko, this is general. Kailangan mo magpa one-on-one mentoring sa coach mo or sa mentor mo. Huwag mo nang antayin na, oy, mag-ano tayo, mag-schedule tayo ng mentoring o mag-schedule tayo ng goal settings. Huwag mo nang antayin. Ikaw mismo magpa-schedule ka sa mentor mo. Coach, mentor, pwede ba ako magpa-schedule sa'yo? Kailan ka ba pwede? Kasi gusto ko talaga matutunan yung business. Pwede ba ako magpa-mentor sa'yo? Pero mind you, bago ka magpa-mentor, bago ka magpa-schedule, dapat alam mo kung ano yung concern mo. Alam mo dapat kung saan ka mahina para doon nakapokus yung pagtuturo sa'yo. Kasi sa ganitong mga training, hindi yan ituturo dito kasi general knowledge to eh. Magkakaiba kasi kayo ng concern eh. Yung isa mahina sa pagbebenta ng product, yung isa hindi naintindihan yung marketing plan. Kaya sa one-on-one mentoring, doon po yan dinidiscuss. Napansin nyo doon sa mga leaders ko, nagpo-post ako doon, o available ako ng ganitong oras. Ayun, good news. Ilan lang yung nagre-response. Yung iba siguro magaling na, kaya hindi, diba, hindi nagpapa-mentor. Kailangan nyo magpa-mentor. Tama ba? Excuse lang. Ayan. So, eto, kailangan dito, kung ginagawa mo tong business na to, kung nakita mo, nasiseryosohin mo talaga, napaka-importante po ng account positioning. Sa trabaho man, napaka-importante ng position sa trabaho eh. Manager ka, di ba, mas malaki ang sahod ng manager kung nasa taas ka kaysa janitor. Importante po yung positioning. Dito ganun din. Hindi tayo dito paunahan. Pero dito ay pasipagan. Pero kung masipag ka, tapos nakaposisyon yung account mo ng maayos, mas malaki talaga kikitain mo. Oh. Kung nag-member ka na ngayon, nag-join ka na ngayon, ang tanong, ilang buwan ka na?
Kailan mo i-hit yung silver executive position? Kailan mo i-hit yung gold executive position at yung global ambassador position? Etong ranking na to guys, hindi to nakukuha sa pag-join ng mga tao. Ito po ay product movement. Kaya dapat, kung nag-uumpisa ka pala ngayon, number 1, dapat user ka ng products. Number 2, dapat nagre-retail ka ng product kahit pa konti-konti, pa isa-isa. O kung magaling ka talaga magbenta, advantage mo yan. Pero kung hindi ka hindi ka pa magaling magbenta, napapag-aralan yan. Lahat po ng sales, meron pong script. Meron pong tamang script na yun ang gagamitin mo para yung tao mapabili mo. Okay? Napapag-aralan po yan. Okay? And kailan mo gusto mag-travel? Kailan mo gusto magkaroon ng sasakyan? Kailan mo gusto magkaroon ng house and lot? Sige, lista nyo dyan sa bahay nyo, sa mga notebook ninyo. Kailan mo gusto mag-travel? Meron kaming schedule. Ito, yung mga hubbers. Magta-travel kami to, local lang naman, local lang. Palawan. Ayan. So, sino gusto pumunta ng Palawan? Taas ang kamay. Ayan. O. Pati paa, ipalakpak ang paa. Kasi alam nyo, ako taga Palawan ako, pero maraming mga lugar sa Palawan ang hindi ko napupuntahan. Kasi bakit? El Nido dati hindi ko nararating yan. Pero mangingisda ako, nadadaanan ko yung El Nido. Kasi nangingisda kami dyan sa mga lugar na yan eh. Nagda-dive ako dyan eh. Kasi dati ako diver dyan. Pero hindi ako nakakarating doon sa mga beach. Hindi ako nakakarating doon sa mga exclusive mga beach resort doon. Kasi may bayad. Pero yung dagat, napupuntahan ko na yan. Pero yung experience bilang isang mayaman, hindi ko yan napupuntahan. Pero ngayon mapupuntahan natin. Okay? Pero actually, this is my second. Pangalawang punta ko na to ng El Nido. Imagine mo yun, taga Palawan ako niyan. Kaya minsan nagiging tayo estranghero tayo sa sarili nating bayan. Okay, kailan mo gusto maging silver executive? Kung hindi ka pa silver, kung silver ka na, kailan mo gusto maging gold executive? Kailan mo gusto magkaroon ng house and lot? Travel and cars. Kahit yung travel, local muna. Okay? Kailan mo i-hit yung first million income mo? Importante yan ha. Ako na-hit yung first million ko. Actually, sobrang tagal. 3 years. Hindi nyo na kailangan gayahin yun kasi dati offline kami dati eh. Hindi na kagaya ngayon, unlimited yung kausap mo kasi online. Kailan mo magkaroon ng savings? Magkano yan? Okay? So, ito, goal settings tayo ha. Ito, kailangan nyo na makinig dito ng gusto. Goal setting, goal getting. Ano ibig sabihin yan? Hindi porket nag-set ka ng goal, goal lang talaga. Kailangan, goal getter ka. Ibig sabihin, by hook or by crook, patay kung patay, kukunin ko yung pangarap ko na yan. Gusto mo kumita ng 100,000? Isulat mo dyan kailan. Okay? Tapos magpa-mentor ka sa coach mo, paano i-hit yung 100,000 na yan. And make sure, kapag nagpa-mentor kayo, please lang, pag may tinuro sa inyo, sundin nyo. Kasi pag mayroong tinuro sa inyo, nagpaturo kayo at mayroong tinuro sa inyo na hindi nyo sinusunod, believe me, tatama rin yung coach mo magturo sa'yo. Ba't ka pa nagpapaturo? Di mo naman pala gagawin. Tama ba? Ba't ka pa nagtatanong? Di mo naman pala susundin. Huwag ka nalang magtanong. Sayang oras. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na goal getter ka, ako kasi lagi ko sinasabi sa mentor ko, coach, kahit mahirap yan, susundin ko yan. Basta sa ikabubuti ng pamilya ko. Coach, kahit wala akong pera, basta ano yung sabihin mo sa akin. Kasi nag-start ako dito one account kasi wala akong alam sa business. Yun lang kasi ang in-explain sa akin ng estudyante na nag-invite sa akin. Nung kaka-attend ko ng training, ay may ganun pala. Sabi ko, mentor, ano po yung sikreto para kumita ng mabilis? Unang tanong niya sa akin, kapag ba tinuro ko sa'yo, susundin mo? Sabi ko, yes, basta legal, moral at ethical, susundin ko yan kahit mahirap yan. Tinuro sa akin yung multiple accounts. Diyos ko, nandilim yung paningin ko. Sabi ko, hindi ko pa nabayaran yung inutang ko, mangungutang na naman ako. Kaya lang, sabi ko, loob-loob ko, sabi ko, wala eh. Sinabi ko na eh, gagawin ko eh. Kaya kahit mahirap, kahit na ayaw ng misis ko, tuloy. 'Di ba? Ginawan ko ng paraan. And the rest is history. Buti na lang. Darating ang panahon, sasabihin mo sa sarili mo, buti na lang nakinig ako kay mentor. Pero kung marami nang sinabi sa iyo mentor mo, hindi mo sinusunod, hindi ka nagka-resulta,
Buti nga sa'yo. Tanong ka ng tanong, di ka naman sumusunod. Oo ba? Buti nga sa'yo, di ka nagkaresulta. Kasi mamaya, dahil hindi ka nagkaresulta, o kaya may isang tao naniwala sa'yo, tapos hindi ka kumita ng malaki, malamang sa malamang, iiwanan mo rin yan. Kaya buti na lang, di ka nagkaresulta. Tama ba? Buti na lang walang naniwala sa'yo. Kasi baka iwanan mo rin sa uli. Tama ba? Oh. Kaya dapat goal-getter tayo. Bakit? Kasi if you fail to plan, you plan to fail. Pag wala kang plano sa buhay, may plano ka. Anong plano mo? Mabigo sa buhay. Yun eh. You plan to fail. Tama? So, a goal without a plan is just a wish. Parang ano yan eh. Gusto ko maging astronaut. Tapos di ka naman nag-aaral ng pag-astronomiya, di ba? Wala din. Gusto mo maging magaling na singer, pero ang ginagawa mo basketball. Tingin mo magiging magaling ka maging singer? Hindi. Tama ba? Alangan na malunukin mo yung bola. Tama ba? Oh, gusto ko maging magaling na basketball player, pero ang nilalaro mo chess. So kung gusto mo gumaling dito sa business na to, dapat ito lagi mong ginagawa. May trabaho ka ngayon, after ng trabaho mo, ito dapat lagi mong ginagawa. Kaya ano ginagawa mo after ng mga priority mo ngayon? Halimbawa, nagtatrabaho ka. After ng work mo, ano ginagawa mo? Nagre-reels? TikTok? Ano pa? Nood ng kung ano-ano dyan, tapos tawa ka ng tawa? Na-entertain ka? Hindi mo napapansin, naubos yung oras mo, na-entertain ka, hindi ka naman natuto, hindi ka naman kumita. Kaya, meron pa tayong tinatawag na 10,000 hours repeatedly. Ibig sabihin, paulit-ulit mo siyang ginagawa, mamamaster mo yung isang bagay. Halimbawa, hindi ka magaling mag-present, pero dahil inulit-ulit mo, ulit-ulit, kakapanood ng video, inulit-ulit mong sabihin, after 10,000 hours, etong ginagawa natin, kabisado mo na to. Kaya no wonder, bakit kami, kahit nakapikit kami, alam namin yung sinasabi namin. Kahit wala kaming script sa harapan namin, alam na namin to. Bakit? Diyos ko, 10 years ba naman namin itong ginagawa pa ulit-ulit? Kung umabot ka ng 10 years dito, tapos hindi mo pa rin to alam, ay, hindi ko alam kung anong meron sa'yo. Dalawa lang yan. Tamad ka o tamad ka lang talaga. Kasi wala naman taong bobo eh. Naniniwala ba kayo walang taong bobo? Kasi kung may taong bobo, edi sana yung mga hindi nakagraduate, hindi to naintindihan. O, sample na lang. Si Tita Marialin, grade 2. O, kung sasabihin mo sa akin, kasi coach, high school graduate lang ako eh. Eh, bakit ito grade 2 naintindihan at kumita ng 19,000 in 2 days? Kasi sinusunod yung tinuturo. Believe nga ako rito eh. Pag may sinabi ako sa kanya, ang sagot niya lang sa akin, yes, mentor. Sige po, mentor. Hindi to nagdadahilan, hindi kumukontra. Yung iba, wala pa nga resulta, kumukontra na. Eh bakit ko gagawin yan? Kailangan ko bang gawin yan? Tatanong pa. Hindi naman tuturo sa iyo kung hindi yan para sa iyo. Tama ba? Oh. So, kaya wag kayo mag-wish lang. Kailangan may plano. Okay? So, importance ng goal settings. Ito, kasi pag na-achieve mo yung goal mo, it will give you a satisfaction. Masasatisfy ka naman. Tama, matutuwa ka. Oh, ito po, tip ko ito. Sa mga may asawa o sa may mga partners po na kinokontra ng mga partners nila, ito una nyong gawin. Instead na i-satisfy mo yung sarili mo, i-satisfy mo muna sila. Halimbawa, asawa mo. Una mong gawin dyan, pag kumita ka, bilhin mo yung bagay na sa tingin mo magpapasaya sa kanya. O, sa tingin mo, ano ba yung nagpapasaya sa mister mo ngayon? Ano nagpapasaya sa asawa mo ngayon, sa jowa mo ngayon? Tapos ayaw niya nito. Yun ang una mong bilhin. O kaya, i-treat mo sila. Kumain kayo sa labas. Pag kumakain na kayo sa labas, eto sabihin mo. O kaya, nabili mo na yung bagay na nagpapasaya sa kanya, ito sabihin mo. Alam mo ba, etong kinakain natin, yung pinambayad ko dito, eto yung kinita ko sa negosyo na inaayawan nyo. Oy, alam mo ba, honey? Yung binili ko dyan sa gamit mo na yan, kinita ko yan dun sa negosyo na pinasok ko. Yung inaayaw-ayawan mo, di ba inaaway mo pa nga ako? Oh. Ano mararamdaman yan? Ay talaga? Kinita mo to doon? Totoo pala yun? Ah.
Kaya nga hindi mo yan kayang kumbinsihin sa salitaan. Hindi mo yan kayang kumbinsihin na ipakita, maganda to. Eh, pangit nga sa tingin niya eh. Hindi mo talaga yan oo. Okay? So, you need to satisfy yourself and your loved ones. If you didn't yet achieve your goals, you will know that how to make adjustment. Mamaya, tuturo ko yung 4 pillars of success. Kailangan mo mag-adjust. Yung iba kasi ganitong ginagawa eh. Ay, ang hirap po ng business. Dito para sa akin. Ay, ginawa ko naman lahat. Yun nga, mali mo. Kasi ginawa mo lahat. Ginawa mo pati yung mali. Ba? Gawin mo lang yung tama. Okay? Kasi yung iba kasi, sige coach, I will do my best. Eh may kanta yan. What if my best doesn't good enough? Tama? Paano kung hindi sapat yung best mo? O, dapat do it whatever it takes. Kailangan patay kung patay. Okay? So, difference ng goals and dreams. So, ito, isa-isahin natin to. Okay, wait lang nga. Yan. So, dreams doesn't have any details and time element. Alam niyo kung kailan nangyayari yung dreams? Pag tulog ka. Kaya nga dreams eh. Pangarap o kaya, ano yung dream sa Tagalog? Nananaginip. Kaya merong tinatawag na nanaginip ng gising. Nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin. Oh, di ba? May concert pa yan. Ano pa? Goals has details and deadlines. So, yung dreams mo ngayon, papalitan natin. Di ba? May pangarap ka na. Yung pangarap mo, lagyan natin ng goal. Palitan natin. Instead na dreams ang tawag mo, ang tawag na natin dyan ay goals. O, type nyo nga dyan. Goals. Sino dito yung walang goals? Ayan. So, next. Ayan. So, ito, example. Short term. Okay, short term goals natin. 2 to 6 months. Okay, sample. I-hit mo in 2 to 6 months yung malagpasan, kung OFW ka, malagpasan or mapantayan or madoble yung kinikita mo sa abroad. Sa tingin mo, kung nagto-20,000 ka ngayon, yung kinikita mo dyan sa abroad, kinikita mo na dito sa business, mag-abroad ka pa? Kung empleyado ka ngayon, kung sumasahod ka ng 30,000 a month ngayon, grabe na yung stress mo dyan sa trabaho, nakikipagpatintero ka sa tricycle, nakikipagpatintero ka sa bus, sa jeep, sumasabit ka, sa MRT. Alam mo yun sa MRT, pag sumakay ka, pag galing mo sa bahay, posturang-postura ka, planchado yung damit mo. Sa MRT, pag pumila ka, kahit ayaw mong pumasok, magugulat ka na sa loob ka na. Kasi bakit? Tutulak ka talaga eh. Siksikan yan. Oh, kawawa nga yung mga babae dyan sa MRT na yan, LRT. Naalala ko dati nung sumasakay ako ng MRT, LRT, yung babae galing Cubao, sumakay papunta Makati, nakatayo, makahawak na gano'n, no? Sino nakasakay na ng MRT? Tapos, di ba, yung MRT, pumepreno yan. Pumepreno, gumaganyan-ganyan. Sabi ng babae, Kuya, yung payong mo tumutusok. Ganyan-ganyan man. Tapos, pagdating ng Buendia, yung lalaki bumaba. Sabi ng babae, wala naman siyang payong. Ano kaya yung tumutusok? Natutusok pala sa likod. Kaya kayo kung ayaw nyo matusok, dapat may kotse kayo para hindi ka matusok, ha? Yung iba gusto matusok, ayan. Okay. So malagpasan ang sahod mo. Okay? Ako, yun ang goal ko first 3 months. Tapos first 1 year ko, kotse at makapag full time. Okay? Tapos sumunod na pala doon, hindi ko man ginol yung pagiging silver executive, pero dahil hinataw ko yung income na gusto ko, sumunod yung pagiging silver executive, then naging gold executive. Eh nagulat ako, millionaire circle na pala ako. Ayan. So, yung bahay po, ginol ko po yan ng 5 years. Sabi ko sa misis, kasi nung nakita ni misis na may pera ako sa bag, sabi niya, maglabas tayo ng mag-down tayo sa pag-ibig ng bahay. Sabi ko, kung magda-down tayo sa pag-ibig ng bahay, 25 to 30 years natin yan babayaran based sa sahod natin ngayon. Pero kung ininegosyo natin tong 75,000 na to, ibili ko to ng 7 accounts, tapos ibagsak natin dito sa business, pag kumita, saka tayo magpatayo ng bahay.
Yung 5 years, hindi yung binigay sa akin ni God. Binigay niya sa akin after 6 years. Pandemic time. Doon ko naranasan kumita ng 1 million in 8 months. Pandemic time. 2020. Doon kami nagpatayo ng bahay during pandemic time. And take note, binaha pa kami niyan. Okay? So, basta mahabang story yan. So, long-term goals naman, ang long-term goals mo dito is yung bahay. Hindi po yan totoo na after 6 months may bahay ka na rito. Hindi po totoo yan. Hindi ako maniniwala dyan. Hindi ako maniniwala dyan. Kasi bakit? Million kasi ang bahay. O pwede naman natin tanggapin. Sige, nagkabahay ka dito. Anong klaseng bahay? Yung pagbukas mo ng pinto, entrance, natisod ka lang ng konti, exit na. Ganun kaliit. Kasi laki ng pusporo yung bahay mo. O pwede siguro yun. Maniniwala ako. Pero kung yung bahay talaga, may 2 kwarto, 3 kwarto, may CR, may sala, diba? Yun ang bahay. Okay? Pero kung yung pag natisod ka lang, exit na kaagad, ay wala na. Diba? Oh, next. Oh, yun yung end ng part 1. Okay, may natutunan ba? Oh, sige nga. Magbasa muna ako. Magbasa ako ng mga comment nyo dito. Kompleto na. Yan. Oh, wala akong nakita. Oh, may natutunan ba kayo? Sige nga, share nyo nga dito yung natutunan nyo bago tayo mag-proceed sa part 2. Puro, sabi ko sa inyo, baka yung matutunan nyo dito, inatusok, yun na lang matandaan nyo eh. Inatusok ng payong. Okay? Okay, so ready na ba kayo? Shout out po sa 31,000 na nandito ngayon. Ayan, so kaya dapat po naglilista kayo. Okay, so proceed. Ready na ba? Okay, proceed tayo sa part 2 ng ating training. Okay, so ito, medyo technical na to ha. Technical na to. Kaya kung sumakit ang ulo nyo dun sa una, ito, pasasakitin ko lalo. Okay. Flesh out your goals. Okay. Ano ibig sabihin nito? Goal, ito. You want to earn 1 million. Timeline, 1 year. Possible o hindi? Pwede o pwede? Kaya o kayang-kaya? Sige nga. Yan. Pwede. Paano ko nasabing pwede? Si Attorney Drew Magturo, kumita ng 1 million in 2 months. Jomi Hospital, kumita ng 1 million in 5 to 6 months. Okay? Yung 1 million na yan, nakadepende kasi yan kung ilang account ka rito. Okay? Nakadepende yan. Okay. So, ito. Kung gusto mong kumita ng 1 million, ito yung mga detalye na kailangan mo, alam mo dapat. How many directs? Ibig sabihin ng directs, ilan ba yung ni-sponsoran mong tao? Ilan ba dapat? Kaya ito po, ilalatag po ito. Mamaya, meron din akong sample dyan mamaya. How many directs per month? Halimbawa, para ma-hit mo yung 1 million income, kailangan mo ng 100 katao na mapa-join to earn 1 million. Ilan yan per month? So yung 100 katao, i-divide mo yan sa 12 months. Tapos yung sagot ng 12 months, i-divide mo ulit sa 4 weeks para makuha mo yung per week. So pag nakuha mo yung per week, halimbawa, 12, 88 yan, 88 yan, yung 100 divided by 12, that's 88. So yung 88 na yun divided by 4, ilan yun? 22. Tama ba? 22 per week. Yun ang dapat mong direct per week. So, ang tanong, kung isang buwan mo yan, isang taon mo yan tatrabahuin, yung 1 million na yan, ilan ang kailangan mo per month? Ilan? 88. Okay? Hindi. Tama ba? 100 na directs divided by 12. Ilan yon per month? 8. Ha? 8? 8 directs? 100 divide 12? Ilan?
8 lang? 8.3? Oh, 100 katao divided by 12 months. Oh, 8. 8 kada buwan. Kung hatiin mo yan per week, ilan dapat? 2 kada linggo. Ganun mag-hit. O, 2 kada linggo. So, ilan dapat ang close deal mo sa loob ng isang linggo? Ilan dapat ang kinakausap mo per day? Kasi doon mo makukuha yan eh. Hindi naman kasi lahat ng makakausap mo ay sasali. Hindi naman kasi lahat ng prenisentahan mo maniniwala. Hindi naman kasi lahat ng in-approach mo makikinig sa'yo. Kaya dapat po, numbers game. Yung iba kasi, 10 pa lang kinausap. Ito malupit. 2 pa lang yung kinausap, tapos yung 2 ayaw. Sabi niya, ang hirap pala ng business. Paano hindi mahirap? Di mo naman pinag-aaralan. Tapos reklamo ka na reklamo. Tumanda ka na nga sa mundo, di ka nagre-reklamo, mahirap ka. Tapos ngayon magre-reklamo ka, mahirap gawin to. Diyos ko Lord. Di ba? Alam nyo, walang mahirap kapag gusto at ini-enjoy mo yung ginagawa mo. Mahihirapan ka lang dito pag napipilitan ka. Yung bang kailangan mong, alam mo, kailangan mong tiktikin yung itlog mo para kumilos ka. Alam mo yon, yung si mentor lang may gusto para yumaman ka, tapos ikaw puro ka reason. Eh kasi coach, maulan eh. Eh kasi mainit eh. Eh kasi ano eh, nantok ako eh. Kasi gabi na eh. Eh kasi umaga na eh. Ano ba talaga? 'Di ba? Ang dami mong reason. Sabi nga, you can make million of excuses but you cannot make million by making excuses. Kaya ang kailangan mo dito, attitude. Anong attitude dapat meron ka dito? Yes, coach attitude. Sundin mo lang. Wala ka dapat sasabihin iba pag may tinuro. Yes, coach. Hindi yung, ay, gagawin ko ba yan? Ay, kailangan pala yun. Ay, hindi nga. Ba't kailangan ko magdagdag ng account? Eh, kasi pag nagdagdag ako ng account, kikita ka, no? Ay, nako, pag ganyan ang mindset mo, di ka talaga yayaman dito. Niwala ka sa akin. Okay? So, next. Ito. Goals must be smart. Ah, ito na tayo. Yung mga sinulat nyo kanina na bahay, kotse, travel, savings, dito natin malalaman kung smart ba yan. Ano ba yung smart? Ibig sabihin yan, specific. Sino dito ang naglagay dyan sa listahan niya ng sasakyan? Ah, tingnan ko nga. Sino ang naglagay ng sasakyan? Kung ang nilagay mo dyan ay sasakyan, dapat specific. Ah, paano magiging specific yung sasakyan? Dapat nakalagay dyan anong brand. O, nilagay mo dyan, car, Toyota, automatic ba yan? Or manual? Anong kulay? Okay? So, dapat nakalagay. Yan ba ay high-end? O yan ba yung low-end? Yan ba yung J? O yan yung E? Kasi di ba may mga ganun, yung sasakyan? Yung J, yan yung mga tawag dito, low-end. Mababa yung presyo. Yung isa naman, yung E, medyo mahal yon. Okay? Specific dapat. Gusto mo ng bahay? Magkano? Magkano yung bahay? Anong kulay? Ilang kwarto? Diba? Bungalow ba yan? Mansion ba yan? O anong klase yan? Okay? May swimming pool ba yan? Okay. So, measurable. Ibig sabihin, kaya ba? Attainable. Makukuha ba? Realistic. Oh. Halimbawa, kakasali mo lang ngayon. Sasabihin mo, next month magkakakotse na ako. Realistic, hindi. Makatotohanan, hindi. Pwedeng specific yan. Pero hindi siya measurable and hindi siya attainable and hindi siya realistic. Tama? Time-bounded. Oo, sinabi mo, next month magkakakotse ka. Pero naka one account ka lang ngayon. Oh, suntukin kita dyan. Diba? Nangangarap ka ng malaki tapos paglabas ng puhunan, hindi mo takot na takot ka, nalalakihan ka. Tapos gusto mo kumita ng 100,000. Diba? Kung dyan sa puhunan pa nga lang, laking-laki ka na, kalimutan mo magkakotse. Kasi gulong pa lang, 10,000 na. Kalimutan mo magpatayo ng bahay. Kasi isang poste pa lang, kulang yan 16,000 mo, kulang yan 30,000 mo, kulang yan 100,000 mo. Tama ba? Gusto mo kumita ng milyon?
Tapos yung 70,000 na 7 accounts, takot na takot kang gawan ng paraan. Huwag kang mangarap ng 1,000,000. Tama ba? Real talk tayo O bato-bato sa langit, tamaan huwag magalit. Medyo ilag-ilag ka lang ng konti. Pag hindi ka nakailag, sapul ka. Guys, tandaan po ninyo, sa ganitong training, kailangan namin saktan yung damdamin nyo. Bakit? Para may ma-realize ka. Pag may sinabi kami dito na medyo masakit, tanggapin mo. Kasi para sa ito. Ganun kami nung nagsiumpisa. Buti nga ngayon, online lang. Kami dati harap-harapan, yung bang nagagalit na yung mentor namin, tapos tumatalsik pa yung laway sa mukha namin. Ganun kasi dati sa face to face alam, buti nga may mga mentor nga dito na nagmumura pa Mumurahin ka talaga para lumabas yung pagiging halimaw mo Gusto niyo ba murahin ko pa kayo para lumabas yung pagiging halimaw nyo? Huwag na tayo umabot sa gano'n kasi hindi ako sanay ng gano'n. Di ba? So, dito, ilalabas namin yung full potential mo. Sa training, sasabihin namin yung gusto naming sabihin. Sa presentation, sasabihin mo yung gustong marinig ng prospect mo. Etong mga sinasabi ko dito, hindi mo to pwedeng i-apply sa prospect mo. So, eto po, kailangan dito, hindi ka balat sibuyas. Kasi anong klaseng mentor ba yung gusto mo? Yung mali na yung ginagawa mo pero pinapalakpakan ka? Uy, ang galing-galing mo naman. Lupit mo talaga. Ano gusto mo ganon? Binobola ka na lang? Mas gusto ko yung nire-real talk ako. Nung pandemic, nag-hire pa si Mentor John V ng isang tawag doon, motivational speaker para lang pagalitan kami. Imaginein mo, nagbayad ng 100,000 si Mentor John B doon sa trainer na yon para lang sampal-sampalin kami sa mukha na gusto mong yumaman tapos tamad-tamad mo. Yan, ganyan kami Imagine mo, gusto mong yumaman pero nakahilata ka dyan. Di ba? Tinuturuan ka, nakahilata ka dyan. Tama ba? Gusto mong yumaman pero hindi mo alam kung saan mo dadalhin yung yaman mo. Grabe yung real talk na yon sa amin. Marami pa. At yun, nagmumura talaga yun. Talagang mumurahin ka nun. Kasi ilalabas talaga yung full potential mo. Eto, meron kaming Millionaire Circle, kapag ka mga MC na, matindi talaga salitaan doon. Kasi ilalabas yung pagiging halimaw mo Di ba yung halimaw, paano ba lumalabas yung pagiging halimaw? Halimbawa, kalabaw na lang. Paano nilalabas yung pagiging matapang ng kalabaw? Paluin mo ng paluin yan. Di ba lalong tumatapang? Yung tigre, subukan mo. Galaw-galawin mo. Di ba nakakala? Dapat ganun ka. Hindi yung sinasaktan ka, yung ginagawa mo, wala. Yung prospect mo, nanglilisik yung mata, tapos ikaw, papungay-pungay ka ng mata. Talo ka. Nahawa? Pa-cute ka? Hindi pwede, pabebe. Negosyo itong ginagawa natin. Kaya dapat, pag nag-goal po tayo, dapat makatotohanan. May natutunan ba? May tinamaan ba? Kung may tinamaan, ilag na lang Kung nabukulan ka, lagyan mo na lang ng hot cold compress. Okay? Etong mga narinig nyo sa amin ngayon, pag ito nilagay nyo sa puso nyo, 3 years from now, 5 years from now, or 10 years from now, maalala nyo kami. Kahit wala na kami dito. Kahit patay na kami, maalala nyo pa rin kami. Ito yung sinabi sa amin ni Mentor 10 years ago. Ito yung sinabi sa amin ni Mentor 5 years ago. Buti na lang, may na-realize kami nung time na yon. Okay? So, specific. Ito na. Kotse. Kailangan alam mo yung kulay. Alam mo dapat yung brand. Alam mo dapat kung manual automatic yan. Kung bahay yan, may swimming pool ba yan? Okay? Tapos, kung pera, magkano yan? 30 million, 10 million. Okay? So, measurable. Ganito lang yan. Kung ngayon nag-start ka 2024, magkakabahay ako 2029. Magkakakotse ako ng 2026 or 2025. Kasi ang kotse, mabandali lang naman ilabas yan Kaya nga dito sa negosyo natin, mas nabibilib kami sa may bahay kaysa sa kotse. Kasi bakit? Yung kotse, pwede mo naman ilabas yan kahit down payment lang Tama? Kahit 100,000 lang, pwede ka magkakotse. Pero bahay, hindi pwede. Tama ba?
Kaya nga nung nagkabahay kami, maraming sumali kasi mas nabilib sila. Kasi nung may kotse ako, kasi una kong resulta dito, kotse. Kahit nadalhin ko yung kotse sa harapan nila, hindi sila maniwala. Kasi nga, yung kotse, magkano lang i-down mo? 20%? May kotse ka na. Pero yung bahay, hindi mo pwedeng ano yan. Wala nga naman ngayong taon, bili ka ng puro bakal. Sunod na buwan, bili ka ng puro buhangin. Ay, bago may tayo yung bahay, bakal mo, puro kalawang na. Hindi na pakinabangan. O, kung gusto naman makatipid, o sige, ngayong buwan, bibili ako ng manubela. O, tapos sunod na buwan naman, side mirror, gulong, unti-unti. Ay, sure, bol yan. After 5 years, may kotse ka, bubuuhin mo na lang kaso puro kalawang na. Diba? O, kaya kailangan, ano, measurable. O, attainable. 10,000 versus 1 million in 1 year. Attainable ba to? 10 million pala. 10 million versus 1 million. Okay. O ganito lang kasimple mag-hit ng goal. Focus on making $1 first or 1 peso. O dito sa atin, 10,000. Okay? Then focus on 10,000, 100,000, 1 million, 10 million, and etc. etc. Don't get caught up with the long term when the short term needs focus first. Kaya ito kasi ginagawa ng iba. Halimbawa, 1 million. Ang iniisip pa ganyan, ha? 1 million? Parang ang hirap naman i-hit, no? O, kailangan mo dito ng 100 katao para kumita ka ng ganito. Ha? 100, parang dalawa lang man ang kakilala ko. Tapos hindi pa naniwala. O, tama ba? Nakafocus doon sa malaki. Kaya nga kanina, di ba, hinati-hati natin? Kung kailangan mo ng 100, hatiin mo sa 12 months. And 12 months, hatiin mo sa 4 weeks. And 4 weeks, hatiin mo sa per day. Para makuha mo, mas lumiit yung ginugol mo. Pero at the end of the day, pag ginawa mo yan tuloy-tuloy, yun pa rin ang makukuha mo. Kasi alimbawa, kung nag-goal ka ng lima katao ang nakakausap mo every day, sa 5 tao na yun na nakausap mo, ang prospect mo doon dapat 30 pataas o 50 pataas. Ang prospect ha, kasi hindi naman lahat ng 50 na sisendan mo ng link or i-approach mo ay magre-reply sa'yo. Sabihin na lang natin 5 lang doon yung napresentahan mo. Okay? Tapos ang na-close deal mo sa 5, ibig sabihin na na-close deal, nagustuhan yung business, gustong gawin yung business, ay isa. Sabihin na lang natin isa. Sa 30, 50 na prospect mo, 5 ang nakausap mo, isa ang na-close deal mo. Yung 4 negative. Ayaw, pinatayan ka, sininson ka, at the middle of presentation, biglang nawala. Okay? Yung isa tumuloy hanggang sa na-close deal mo. Nakausap ni mentor, na-close deal. Napa-A mo, na-close deal. May nagbigay ng date kung kailan magjo-join, tapos nagbigay ng details. Okay? Saan niya ipapadala yung pera. Close deal lang tawag doon. Pag na-close deal mo to, imagine mo kung araw-araw ganun yung iyong ginagawa. Everyday may close deal ka. Everyday 50 ang pinoprospect mo. 5 ang pinipresentahan mo. Isa ang naka-close deal mo. Everyday. Sa isang buwan, ilan ang close deal mo? 30. Sa tingin mo sa 30, walang mag-join? Tingin mo. Second month, ganun ulit yung ginagawa mo. Ilan na prospect mo na pinapalo up? Ilan na yung close deal mo na pinapalo up? 60 na. After 3 months, ilan na pinapalo up mo? 90 katao na. Imposible naman sa 90 na yon walang magtitiwala sa'yo. Pag sa 90 na yon wala pa rin naniwala sa'yo after 3 months dito, hindi ka pa kapanipaniwala. Ano ang kailangan mong gawin? Check mo yung wall mo. Check mo yung activity mo. Check mo yung mga pinopost mo. Check mo yung mga sinasabi mo. Check mo yung paano ka nagpapalo up. Lahat yon i-adjust mo. Hindi yung after 3 months hindi ka kumita, sabi mo, ang hirap naman ng business na to. Mahirap kasi hindi mo alam. Ba't kami tumagal ng 10 years dito? Kasi in-enjoy namin. Masaya lang kami na ginagawa. Pag yung kausap namin hindi naniwala, tinatawanan lang namin yan. Kasi bakit? Ayaw maniwala. Kahit nga downline na namin eh. Kahit member na eh. Pinapatin ko ng training, ayaw, ay tinatawanan ko lang yan.
Kasi bakit? Di man ako naglabas ng puhunan, ikaw eh. Sino ba lugi dito pag huminto ka? Sino ba lugi dito pag hindi mo to sineryoso? Sino ba lugi dito pag hindi ka umattend ng training? Ako ba? Ikaw. Kasi ako, tuloy-tuloy ko itong ginagawa. 10 years ko na itong ginagawa. Alam ko na yung ginagawa ko rito. Sino lugi sa atin dalawa? Ikaw. Darating ang panahon, sisihin mo pa ako. Pinangutang ko nga lang yung puhunan ko dyan. Eh ako rin naman, pinangutang ko din naman eh. Pero ba't ako nagka-resulta? Ba't ikaw hindi? Eh kasi ako ginagawa ko yung tinuro sa akin. Ikaw ginagawa mo ba? O, babalik ko rin sa iyo yan. Tama ba? O, next. Realistic. O, ito tanong. Sagutin niyo ng yes or no. Is it realistic to earn 1 million in 4 months if you have one account only? Kung naka one account ka daw, or 16,000 puhunan mo, tapos in 4 months kikita ka ng 1 million. Is it reality? Or suntok sa buwan? O, magkano per pair natin? 1,800. So para kumita ka ng 1 million, pakidivide nga ako ng 1 million. 1 million divided by 1,800. 555. O, imagine mo, kailangan mo ng 555 accounts sa left, 555 accounts sa right. 555 times 2, that's 100, 1,110. Kailangan mo ng 1,110 accounts para kumita ka ng 1 million in 4 months. Realistic, hindi? Hindi. Ano yun? Hindi ka na matutulog? Hindi ka nakakain? Kahit taing-tae ka na, hindi ka tatae? Kasi may kakausapin ka? Hindi totoo yun. Hindi na realistic yun. Tama ba? One account lang yun eh. Ito. Is it realistic to earn 1 million in 4 months if you have 15 accounts? Possible, hindi. Ito, medyo makatotohanan na yan. Okay? Depende pa rin sa trabaho. Oh, know the difference between reality and imagination. Yung one account ka lang, tapos gusto mo ng 1 million, ang tawag doon imagination. Baka nga hindi imagination eh. Ang tawag doon hallucination. Nag-hallucinate ka na. Diba? So, kung ikaw ngayon, member ka, bago ka, tapos nandito ka na sa Alapaap ngayon, hihilain mo na kita pababa, ha? Dito tayo sa realidad, hindi sa imagination. Okay? Kasi baka mamaya, naka-one account ka, naka-essential pro ka pa lang, pero feeling mo, mayaman ka na. Hihilain mo na kita pababa. Reality tayo. Check mo yung ginagawa mo. Marunong ka na ba mag-present? Kung 4 months ka na, hindi ka pa rin marunong mag-present, may problema sa'yo. Okay? Actually, yung pag-present, kahit hindi turo sa'yo yan eh. Kasi every Monday, meron tayong LCOP. Kung nakikinig ka, kung paano nagpipresent yung presenter every Monday, at mayroon tayong presentation Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, may mga iba-iba speaker dyan. Kung nakikinig ka talaga, makukuha mo yan. Yung video ni Mentor John B, uulit-ulitin mo lang panoorin yon. Kung nakikinig ka talaga at gusto mo lang matutunan, 1 week pa lang alam mo na to. Pero kung tumagal ka dito, hindi ka pa rin marunong mag-present. Malayo ka pa. Diba? Kasi ang mga yumaman dito, nagpe-present na. Ito, si Tita Maria Lynn. Kahit hindi niya alam yung presentation, nagpe-present. Oh, walang slides. Puro kwento lang. Hindi ko nakita nag-slides to eh. Pero watch together. Marunong na siya agad. Yun ang una niyang pre-practice. Hindi man siya marunong mag-present ng slides kasi hindi naman siya teke sa cellphone. Pero napipresentahan niya. May nako-close deal. Okay? So, ito. Is it possible to have a pay-in without doing prospecting? O baka yung 5 fingers, hindi mo pa alam ha? O ano yung 5 fingers natin? Prospecting is number 1. Kaya nakalagay dyan eh. May pay-in ka ba kung wala kang prospect? Wala. Kasi kung wala kang prospect, wala kang i-invite, wala kang pipresentahan, wala kang i-close deal, wala kang pay-in. So, hindi yung possible. Okay? Is it possible ba na magkaroon ka ng magandang o good quality leader
kung hindi ka naman without following a leader. Ibig sabihin, gusto mo magkaroon ng leader sa ilalim mo pero ikaw hindi ka leader. Gusto mo magkaroon ng halimaw sa ilalim mo pero ikaw hindi ka halimaw. Gusto mo magkaroon ng agila sa ilalim mo pero ikaw mismo pipit, maya, mahiyain, walang alam sa business. Tapos gusto mo yung nasa ilalim mo mas magaling kaysa sa'yo. Dapat in process. Pero kung ikaw mismo, wala kang alam sa business, ano ituturo mo doon sa next in line mo? Alam nga naman iasa mo lahat sa akin yan. Eh kung 100 yan, hindi ko kayang dapaan yan. Diba? Kasi bakit? Sa isang araw, ilang oras lang mayroon tayo? 24 hours. Ano yun? 24 hours? Ubusin ko yung oras ko sa pakikipag-usap ko sa mga downline mo? Diba? Matutulog din ako Kakain din ako. Diba? May family hour din ako. Diba? Kaya nga tayo nag-network marketing para magaan yung buhay natin eh. So tandaan nyo, hindi ka namin empleyado rito. At hindi mo rin kami empleyado. So do your part, we will do our part. Huwag mong iasa lagi na yung upline mo lagi nagpe-present para sa'yo. Huwag mong iasa lagi na yung upline mo lagi nagko-close deal para sa'yo. Alam nyo, ang pinakamasarap na pakiramdam, pag yung tao sumali dahil ikaw ang kumausap. Oo, masarap sa pakiramdam na kumita ka na si upline ang kumausap kasi sumali dahil si upline ang kumausap. Pero what if nawala si upline? Paano ka kakausap? Paano kung busy si upline? Paano kung busy si mentor, si coach? Paano ka kakausap? Hindi ka marunong. Tama ba? Oh. Kaya nga, imaginein mo maraming mga mahihirap noon na yung mga anak nila na yumaman na ngayon tapos yung mga anak nila hindi marunong magsaing, hindi marunong sa bahay kasi ni-spoiled yung mga anak. Kaya dito hindi namin kayo i-spoil. Gusto namin lumabas yung pagiging halimaw mo. Gusto namin lumabas yung pagiging leader mo. Gusto namin lumabas yung pagiging, anong tawag doon? Pusakal. Yun bang wala kang sinisino? Na pag dumating yung panahon, tataas yung persuasive, ang tawag doon, yung persuasion level mo, yung belief system mo, yung confident level mo, na lahat halos ng kausap mo sumasali na kasi gumagaling ka na. So kung ngayon wala pang sumasali sa'yo, ibig sabihin hindi ka pa magaling. Magpagaling ka. Okay? Is it possible to create a leader without possessing a leader? Hindi leadership, hindi ka leader? Wala, hindi totoo. Hindi mangyari sa yan. Okay? Kailangan meron kang leadership qualities. Okay? So next. Eto, malapit na tayo. Okay? Susulitin ko tong araw na to. Kasi kailangan nyo matutunan to. Okay, time-bounded. Anong sabi dito? Attach a certain a moment or era in time. So time-bounded. Dapat bullseye. Kailan? Dapat may deadlines. Kailangan na-meet mo yung deadlines. Halimbawa, dapat, ito, tulad nito, very good sample to eh. Yung Get 3 promo, kailan yan? Hanggang end of this month. May 31. Dapat ma-hit mo yung Get 3 promo. Isang buwan lang yan. Tama? Gusto mo mag-multiple accounts? Dapat alam mo na kagad. Kailan mo ilalatag ang 31 accounts mo? Ang VIP accounts mo? Ang 7 accounts mo? Ang 15 accounts mo? Kailan? Kung hindi yan kasama sa plano mo, at yung plano mo lang ay kumita dito, believe me guys, hindi yan mangyayari sa'yo. Kasi bago mo papaniwalain yung ibang tao, dapat ikaw muna naniniwala sa sarili mo. Kasi aanhin mo yung ibang tao, gusto mo sila mag-multiple accounts, tapos ikaw hindi ka naka-multiple accounts. Ano sa tingin mo yung magiging confident level mo? Sa tingin mo, confident ka na explainan yung kausap mo na may pera? Na bro, mag-31 accounts ka kasi maganda 31 accounts. Tapos ikaw tinanong, bakit ikaw ilang accounts ka na? Essential pro lang ako dito eh. 2 accounts lang to. Pag nalaman ng prospect mo na 2 accounts ka lang, ano sasabihin niya? Ba't may explain sa akin yung 31 accounts? 2 accounts lang pala, pwede naman pala magsimula. Gaya-gaya. Putumaya. Ano mangyari sa inyo? Pag hindi ka kumita, hindi rin siya kikita, darating ang panahon, lahat kayo wala na dito. Hindi na tayo magkita-kita. Di ba? Kaya pinapataas po namin yung mental psychology nyo, pinapataas po namin yung commitment niyo. If your goals doesn't have deadlines, then it's not yet a goal. Wala yan.
Gusto mo mag-31 accounts? Kailan? Basta mentor. Magti-31 accounts ako. Basta mentor. Kikita ako dito. Kailan? Eto, meron akong tanong. Kailangan masagot niyo siya in 3 seconds. Ready na. Ano ang pangarap mo sa buhay? 1, 2, 3. Oh, ilan lang nagsagot. Di ba? Ibig sabihin, kung hindi mo nasagot in 3 seconds yung tanong na ano pangarap mo sa buhay, wala kang pangarap. Kasi bakit? Hindi malinaw sa iyo eh. Na ano ba talaga pangarap mo? Pangarap ko mentor, makakain lang ng 3 beses ang araw yung pamilya ko. Pangarap ko, makatapos ang pag-aaral yung anak ko. Hindi yun pangarap. Ang tawag doon, obligasyon. Oh, alam nyo na ngayon. Kaya kailangan, pag tinanong ka anong pangarap mo sa buhay, masasagot mo kaagad in 3 seconds. Okay? So, next. May natutunan ba kayo? Okay. So, number 1, anong gagawin mo? Focus. Kailangan laser focus ka. Alam niyo yung mga kabayo na diyan sa Luneta, may ang tawag doon, tapakoko. 'Di ba? Bakit nilalagyan ng tapakoko yung kabayo? Para hindi siya nadi-distract. Kasi 'di ba maraming sasakyan. Meron tayong tinatawag na peripheral view. Ang tawag doon, 'di ba? Yung kahit hindi mo na tinitingnan pero nakikita mo tong side na to. Subukan mo iganyan yung kamay mo. 'Di ba nakikita mo kahit hindi mo tingnan? Peripheral view ang tawag diyan. Ganon din yung kabayo, mayroon sila niyan. Kaya nga kaya mong tingnan yung 360 degrees ng paligid mo. Isang lingon sa kaliwa, kita mo dito. Isang lingon sa kanan, kita mo dito. Kaya 360 degrees, nakikita mo yan. Ganon yan sa mga nagmamaneho, ganon yan. Merong 360 degrees rule. Kailangan nakikita mo yan. Kailangan lumingon ka sa kaliwa, bago ka lumiko. Lumingon ka sa kanan, bago ka lumiko. Kasi kita mo yan 360 degrees or 180 degrees. Kaya nilalagyan yan para nakafocus. Dapat ikaw ganun din. Hindi yung sumali ka dito sa OVI, tapos inoperan ka ng ibang company, napalingon ka ngayon. Tapos nakita mo yung kaibigan mo doon kumikita, tapos ikaw hindi. Dito. Anong gagawin mo? Ay, buti pa siya, kumikita na doon. Lipat kaya ako doon. Paano ba yan? Ano ba yung marketing plan nyo? Pag moment na dito, mahina ang foundation mo, tapos tumingin ka sa marketing plan ng ibang company at alam nila na nandito ka, alam nila paano ka i-counter, talagang mapapasama ka doon. Guys, nasa tamang company na tayo. Tayo lang ang 18 years old company sa Pilipinas na mayroong 20,000 plus millionaires na kayang pumuno ng Philippine Arena at top 12 na nagbabayad ng buwis at 2 times Guinness Book of World Record. Kaya kung titingin ka pa sa iba, may problema ka. Kaya focus. Okay? Pag easy, easy lang. OBI, OBI lang. Huwag ka nang tumingin muna sa iba. 5 years na hataw. Okay? Number 2, adjust. Kailangan mo mag-adjust. Hindi yung business mag-adjust sa'yo. Ikaw mag-adjust sa business. Number 3, adapt. I-adapt mo yung language natin. I-adapt mo yung, ang tawag dito, yung community natin. I-adapt mo lahat. Kailangan para kang unyango. Parang sinabi ni mentor nakaraan. Alam niyo unyango, yung parang toko na kung saan kumapit, kung anong kulay ng kinapitan niya, yun din siya. Kumbaga, kahit saan ka iba to, mabilis ka mag-adapt. Okay? Ba't mabilis ako mag-adapt? Simple lang, siguro iba-iba kasi nakakasama ko before eh. May nakakasama ako dati na ex-convict, may nakakasama ako na sanggano, may nakakasama ako na mababait na tao, may nakakasama ako mga pulis, sundalo, iba-ibang klase ng tao. Merong adik, merong hindi. So, lahat ng tao kaya kong pakisamahan. Lahat ng tao kaya kong mag-adjust. Lahat ng tao kaya kong mag-adapt. Kasi bakit? Nasanay na ako sa ganong environment. So kayo, kailangan nyo rin masanay sa environment natin. Baka mamaya nako-culture shock ka pa. O ba't kami pinapagalitan dito ni mentor? Grabe naman ka-real talk to. Diba na ano ka? Tawag dito na culture shock ka? Kasi doon sa inyo, baby ka.
Tapos dito, sinasabihan ka ng ganyan, masasaktan ka talaga. Tama ba? Kung iti-take mo to as personal, talo ka. But if you take these words as learning, panalo ka. Naalala ko na sa SM ako, hindi ako teke sa laptop or sa mga computer. Kasi hindi naman ako lumaki na naglalaro ng mga computer kasi wala nga pang bayad sa school eh. So one time, sabi ng manager ko, sabi niya, ano ba yan, Salvador? Wala kang future dito sa SM kung ganyan yung kung ganyan ka mag-type. Kasi mayroon siyang pinatype sa akin na parang word. Sabi niya, Salvador, type mo nga to, encode mo to. Di ako naman, yes ma'am lang. Pero sa totoo lang talaga, hindi ako marunong mag-type. Ang alam ko, typewriter. So, pag pindot ko sa computer, edi, dalawang daliri, di ba? Oh, sulat ako ganyan. Tama? So, ano nangyari? Edi wala. Sabi sa akin, tapos mo na ba yung tinatype mo? Sabi ko, hindi pa ma'am. Nung nakita niya ako paano mag-type, ay, Salvador, wala ka talagang future dito. Kaya simula nun, sabi ko sa sarili ko, ito na yung huling, ano, ay ba't nag-stop? Ito na yung huling, nagmukha akong tanga sa harapan ng ano ko, sa harapan ng aking manager. Kaya simula nun, inaral ko yung pagta-type. Hindi man ako magaling sa typing na ganyan, pero bumibilis. Eh di ba sa SM, more on numbers. Ayun, nakabisado ko yung pagka-type ng shelf tags, ayan. Lahat, numbers. So, equip. Napaka-importante na equip ka. Kasi para kahit sino yung kausap mo, estudyante man yan, professional man yan, hindi, o OFW man yan, o kung ano man yung background yan, alam na alam mo paano i-approach. Okay? Next. Eto na ngayon, yung binabanggit ko kanina. 4 pillars of success. Number 1, dito lang to, paikot-ikot lang to. Make decision. Tandaan nyo to ha. Nung kinausap kayo ng mga sponsor ninyo, nag-decide kayo na gawin yung business. Number 2, you make action. Nag-take ka ng action. Kaya ka nandito, nag-join, ginawa mo na paraan yung puhunan. Number 3, since ginagawa mo na yung business at hindi ka pa nagkakaresulta, you need to analyze your result. Bakit? Anong kulang sa akin? Bakit walang naniniwala sa akin? Hindi yung pag walang naniwala sa'yo, sasabihin mo, hindi to para sa akin. Tama ba? Yung prospecting guys, parang ano yan, parang panliligaw. Hindi ka pwedeng mag-offer ng kasal doon sa babae ngayon mo lang nakausap. O kayo mga babae, hindi mo ako kilala. Binigyan kita ng singsing. Will you marry me? Sa tingin nyo, sasagot hindi. Siyempre, baka sampalin nyo pa ako eh. Hindi nyo man ako kilala, tapos bigla mo ako opera ng ganyan. Ganon din sa business. Our business is parang nanliligaw ka din sa prospect mo. Ano tawag doon? Getting to know each other muna. Alam mo dapat yung background niya, ginagawa niya, yung kanyang ano, di ba? So, dapat alam mo yon. Sa prospecting, ganun yung ginagawa. Okay? Hindi pwedeng tawag dito, shortcut. Then, analyze result. Ano ba yung kulang sa'yo na pwedeng improve? And make some adjustment. Mag-adjust ka. Huwag mo sisihin yung upline mo. Huwag mo sisihin, kasi kaya hindi ako nakakabenta ng Prada kasi si 24/7 kulay green kasi. Ang favorite color ko, yellow. Hindi talaga ako makakabenta ng C24 kasi kulay green. Di ba? Mag-adjust ka. Favorite color ko, pink eh. Tapos yung OBI, kulay blue. Naghanap ng masisi. Di ba? May mga ganun Yung blaming games. Oh, naghahanap ng masisi. Guys, from now on, i-apply nyo tong number 1, number 2, number 3, number 4. You need to decide now gaano ka kaseryoso sa business. Gaano mo to gawin yung business. You need to take action. Naalala ko 2020, meron akong pinost. Isa to sa sinabi sa akin ni Mentor Ron Calso. Nandiyan ba siya? Wala. Kasi wala signal sa Aborlan. Sabi niya sa akin, Kuya Kams,
Isang desisyon lang na pwede magbago sa buhay ng pamilya mo. Kasi nung time na yun, parang out of nowhere ako eh. Sabi niya, gusto ko ba talaga masensor dito sa ginagawa natin? Isang decision lang. Yun din ang sasabihin ko sa inyo ngayon. After natin ng training, ilagay nyo dyan sa post nyo sa wall. Isang decision lang na pwede magbago sa buhay ng pamilya ko. And balikan natin yan 3 years, 5 years from now. Makikita nyo yung mga post nyo dyan, iba ka na. Okay? Yung mga nakuha namin, baka malalagpasan mo pa. Basta sipagan mo. Okay? Make decision ngayong gabi na to na gagawin mo ng seryosong business. You need to take action. Mag-multiple accounts ka na. Then you need to analyze result. Ano ba yung kulang sa'yo and mag-adjust ka. Huwag kami ang mag-adjust. Huwag yung business ang mag-adjust. Ikaw. Okay? So, ngayon, eto na. Palapit na tayo ng papalapit sa exciting part. Make a plan. Okay? Sabi nga, di ba, a goal without a plan is just a wish. Kung naka 2 digital store ka ngayon, 16,000 ang nilabas mo, 2 digital store yan. Kung ikaw ay nag-enterprise, naka 3 digital store ka. Kung ikaw naman ay nag-Max Victus, naka 7 digital store ka. At kung ikaw naman ay nag-Max International, naka 15 accounts ka. And kung nag 399 Max Orbis ka, naka 31 accounts ka. Dapat dyan sa genealogy mo na yan, pangalan mo lahat nakalagay dyan. Okay? So, tanong, paano kung meron akong 8 kaibigan? So, ikaw to, meron kang tinatawag na left and right sales force. What if meron kang 8 kaibigan na sumali? So, imagine mo yung 8 kaibigan mo, kung naka 1 account ka or naka Essential Pro ka lang, ang kita mo dyan, 3,000 each, 8 3,000, magkano yan? Tapos meron kang max sales bonus dyan na 1,800. So, 4 na 1,800 kasi 4 na match ito. Okay? So, magkano kikitain mo dyan? Bale, magkano yan? That's 31,200. Tama ba? Kasi 24,000 tapos 7,200. Okay? Kaya 31,200 yan. Next, kung ikaw naman ay nag-Max Victus, naka 7 accounts ka, kailangan meron ding 8 sumali sa iyo. Okay, tandaan niyo yung kanina ha, 31,200 yung kanina. Ito 8 din, yung kanina 8 din. Naka 1 account, tapos ito naka 7 accounts, 8 din yung sumali. The same effort. Yung 8 na to, tapos lahat yan, anong package ang kinuha? Essential Pro din. Napa-join nila Essential Pro lang. So, mayroon kang 3,000 bawat isa, kagaya nung kanina, that's 24,000. Direct referral bonus tawag yan. Yung match sales bonus natin, magpapares ito sa ilalim ni 4, meron siyang 1,800. Si 5 may 1,800. Si 6 may 1,800. Si 7 may 1,800 din. Si number 2, meron siyang 1,800 plus another 1,800, meron siyang 3,600. Si 3, ganun din. Meron siyang dalawang 1,800, meron din siyang 3,600. Si 1, meron siyang 4 na 1,800. Magpipair, 1,800, 1,800. So, ilang 1,800 meron dyan? 4, 8, 12. 12 times 1,800, magkano yan? That's 21,600 plus 24,000. Magkano kinita mo? 45,600. So, anong difference? The same effort but different result. 45,600 versus 31,200. Magkalayo. Tama ba? Okay. So kung dyan nakita nyo na yung difference, eto palakihin natin. Nag 7 accounts ka. Since ang negosyo natin ay copy business, gaya-gaya. Kung anong nilabas mo, pwedeng yun din ang ilalabas ng prospect mo. Okay. So kung nakakuha ka ng 8 tao rito ngayon, the same effort but different result, yung 8 na yan, ang kinuha, kagaya mo rin nag-Max Victus. Ang direct referral mo dyan is 14,000 each. So 8 14,000. Magkano yan? Direct referral bonus pa lang, 112,000 na.
Magkano nilabas mo dyan? 70,000. Yung month sales bonus mo, 7,200 ang kita mo dyan. Si 5, 7,200. 6, 7,200 din. 7, 7,200 din. Si 2, kikita ng dalawang 7,200. So magkano yan? 14,400. Si 3, ganun din. Dalawang 7,200, 14,400. Si 1, apat na 7,200 ang kikitain yan. The same effort but different result. Pag tinotal mo lahat yan, magkano yung month sales bonus mo? That's 86,400 plus 112, total of 198,400. The same effort. Nag-effort ka sa 1 account, nakakuha ka ng 8. Okay? Nag-effort ka sa 7 accounts, nakakuha ka ng 8 na nag-Essential Pro, malaki na kinita mo. What if ginaya ka? Meron kang 198,000. The same effort. Anong pagkakaiba? 31,200 versus 198,400. Nakita mo na yung difference? Kaya kung nangihinayang ka maglabas ng puhunan, mas malaki mawawala sa'yo pag hindi ka naglabas. Okay? So, that's the end of the story. Ngayon, sabihin mo sa akin, coach, ang hirap ng business kasi ako pala mag-isa, parang hirap kunin yung ganong klase ng income. Okay, meron ako papagawa. Ito, open yung camera nyo lahat. Ganyan yung daliri nyo. Ganyan. Lahat tayo ganyan. Dalawang daliri. Tapos, ganyan mo. May iba dyan, iba yung naiisip eh. May tunog, wala. Wala. Dalawa, dalawa. May tunog na? Dalawa, ganyan no? May konting tunog na. Tatluhin natin. Medyo lumalakas ang tunog. 4. Medyo lumalakas. 5. Lumakas, di ba? Ano moral lesson? Kung nagsisimula ka pala ngayon at ikaw palang mag-isa, wala pang tunog. Ibig sabihin, hindi ka pa kumikita. Pero pag meron ng isang naniwala sa'yo, dalawa na kayo nagtutulungan, medyo kumita ka na, pero hindi pa rin matunog. 4 na kayo. Nakakuha siya, nakakuha ka rin, medyo magaan na. Kumikita ka na, nakakabili ka na ng pangailangan mo sa buhay. Marami na kayo. Parehas na kayo ginagawa yung business. Dito, nakukuha mo na, napakakabayad ka na ng bills mo, bayaran mo na yung mga utang mo, tapos dumami kayo ng dumami, hanggang sa dumami kayo, nakukuha mo na yung pangarap mo. Ganun lang kasimple ang buhay. Kaya po sa empleyado, walang yumayaman kasi ikaw lang mag-isa dyan. Kahit anong sipag mo, kahit iuntog mo sa pader yung ulo mo, hindi ka talaga yayaman. Tanggapin mo. Kasi bakit? Wala kang leverage dyan. Ikaw ang nile-leverage ng boss mo. Dito, sa una, ikaw ang ile-leverage. Pero darating ang panahon, ikaw naman yung magle-leverage. Okay? So anong gusto mo? Habang buhay ka na inuutos-utosan ng boss mo? O darating ang panahon, ikaw naman yung boss? Kung kasambahay ka ngayon, darating ang panahon, ikaw naman yung may kasambahay. Yun. Tama? So, ano mas masarap? Mas masarap yun. Kaya yun ang pangarapin. Okay? So, kung nasaktan ka ngayon, sana nagising ka. Gising ba? Buhay ba? Natuto ba? Na-inspire ba? O baka sinusumpa mo na ako ngayon dyan? Hindi na ako atin sa sunod, pinapagalitan pala dito. So reality lang yan. Hindi kami galit. Pero kailangan namin kayong gisingin. Kasi kailangan mo ng isang tao na tatapik sa'yo na hindi mo kaano-ano. Kasi pag kaano-ano mo yung tumapik sa'yo, mag-aaway kayo. Tama ba? Kasi sabi niya, ano pakialam mo? Kung magalit ka sa akin, wala naman akong pakialam. Kung magalit ka sa akin, di ba tayo magkasama? Tama ba? Pero yung reality na sinabi ko, yun ang tatatak sa'yo. Ngayon, assignment. Assignment nating lahat.
Coach Christina, meron ka ba diyang ano? Meron ka ba diyang tawag nito? Dream board. Nandyan pa ba yung ginawa natin dati? Yon, naka-ready talaga. O yan, assignment. Bumili kayo ng kartolina o kaya ang tawag doon? Cardboard ba yon? Illustration board. Yan. Tapos, gumupit kayo o magpa-print kayo, kahit gumupit na lang kayo, ilagay nyo dyan yung mga basic na pangarap nyo. Bahay, kotse. Mas maganda nga, ganito eh. Pumunta ka sa casa, magpa-picture ka doon ng sasakyan na gusto mo. Picture lang. Upo ka doon, hindi ka naman papagalitan ng, ano, ng ahente. Upo ka doon sa sasakyan, pa-picture ka. Sabi mo sa ahente, bro, kuya, pa-picture naman ako. Drive ka doon, upo ka doon. Tapos umupo ka doon ng mga siguro mga 5 minutes, isarado mo yung pinto, tapos hawakan mo yung manubela, tapos amuyin mo, damhin mo. Gaano kabango yung brand new car. Kasi lahat po ng reality nagsimula sa pangarap. Yung pangarap na ginol mo, na nilagyan mo ng plano at trinabaho mo. So dito, may karapatan ka na ngayon mangarap. Kung meron kang malapit na subdivision dyan sa inyo, meron ka nakita magandang bahay at yun ang type mo na klase ng bahay, pa-picture ka doon sa bahay na yun. Tapos yun ang ilagay mo dyan sa dream board mo. Pwede mo rin tanungin, magkano kaya yung bahay na to? Para alam mo yung presyo. Pag nilagay mo sa dream board, ilagay mo yung presyo. Itong bahay na to sa Camellia ay 3 million. Itong sasakyan na to ay 1.5 million. Kailan mo kukunin? Okay? So isulat mo. Travel, picture ng bansa. Yung mga, ang tawag doon? Landmark. Halimbawa, gusto mong pumunta ng Hong Kong. Ano ba itsura ng Hong Kong? Merong Disneyland. Di ba? Yan ang landmark ng Hong Kong eh. Gusto mong pumunta ng Korea. Sino ilalagay mo doon? Si Lee Min Ho? Siya ang gusto mo makita. Si Lee Min Ho. Yung pangarap mo. Oh, basta kung ano yung pangarap mo. Eto pa, kung OFW ka, ilagay mo yung mga picture ng pamilya mo na darating ang panahon magkakasama na kayo. Lagyan mo ng date. 2025, kasama ko na yung pamilya ko. Sama-sama na kaming kumakain, sama-sama na kaming natutulog, sabay-sabay na kami namamasyal. Ilagay mo. Savings, magkano yung gusto mo savings? Okay? So, assignment nyo yan, next Friday, i-discuss natin yan. I-discuss natin yung pangarap mo. So, ikaw ang magsasalita dito, hindi kami. I-share mo sa amin yung pangarap mo para kami ma-inspire din. Ito lang kasimple. Gusto nyo maging effective na presenter dito sa business natin? Kailangan kilala mo yung sarili mo. Alam mo yung kwento ng buhay mo. Siyempre, ikaw yan. Alangan naman kami magkukwento ng buhay mo. Siyempre, ikaw. Ano sa kwento ng buhay mo na pag kinuwento mo sa akin, mai-inspire ako kahit may problema akong pinagdadaanan. Ganun ka dapat. Kasi kahit nagpe-present ka sa ano mo sa prospect mo, pag hindi mo nakuha sa mind setting, daanin mo sa kwento. May mga tao kasi na hindi mapapa-join sa mind setting, sa business plan, pero mapapa-join mo kapag kinuwentuhan mo. Kwento ng buhay mo, tapos siya nagkwento rin ng buhay niya. Kapag gano'n na problema ng pinag-uusapan at mga bagay-bagay na sa buhay ang pinag-uusapan, saka ka ngayon magbibigay ng solusyon. Huwag din kayo matapos na puro kwentuhan. Kailangan nabigyan mo ng solusyon. Okay? So, ayun. Sama nyo sa prayer nyo din na mag-succeed kayo dito sa business natin. Kailangan lang dito pure yung heart mo na gusto mo rin tumulong sa ibang tao. Right? So, thank you very much guys. 30,000 viewers natin. I hope itong 30 na nandito ngayon, ito yung makakasama namin this 2024. Tanggapin mo, 2024 is our year. Type mo dyan, yes.
I believe. Okay, type mo dyan. Yes, I believe. This 2024 is the best year. Type mo dyan. Yes, I claim it. 2024 is not the best year. 2025 is more and more best year to come for us. So thank you very much, guys. God bless and good morning po.